Isang kakaibang business story ang hatid natin ngayon. Alamin natin kung paano naging matagumpay ang isang beauty salon at kung bakit pinili ng owner nito na ipaubaya ito sa iba. Dito lang sa Negosyo Tayo. Good morning mga kanegosyo. For today's episode, kakaiba po ang ating matutunghayan. Ito po ay first time sa ating episode na siya po ang dating owner ng negosyong ito na ngayon ay naging empleyado siya dito sa may bagong may-ari. Let us all welcome May Anatalio. Hi May! May, kakaiba yung naging storya mo, no? Ikaw ang dating may-ari nito. Can you tell us more about your story? Actually, I run this business almost 3 years. 3 years ko siyang napatakbo. This year lang, na naisipan ko munang, kasi medyo parang napagod, na-stress na. So, in-stop ko muna siya. Pinasalo ko sa client ko, na friend ko rin. Then, siya yung kumuha ngayon. At the same time, I'm here to help her para mapatakbo yung business. That's really a bold decision of yours for you to give up your business. Yung passion ko rin kasi talaga yung gantong Hindi ka ba services. natakot nung una? Take us back to the time nung kailangan mo nang i-turn over to sa may-ari. Natakot. Masakit sa feeling ko, sa totoo lang. Masakit siya sa akin. Talagang almost half a year ko rin siyang pinag-isipan. And dito na po yung buhay ko. Ilang years na ako nagaganto since 2012. Ganto na po yung ginagawa ko. And then, sabi ko, mahirap, pero kailangan na kasi ng utak tsaka katawan ko na magpahinga. So Miss May, what are the lessons that you have learned sa pagnenegosyo mo? Kailangan mahal niyo yung ginagawa niyong trabaho. And then, isipin niyo mabuti kung kaya nyo ba? Hindi lang pera ang pinag-uusapan dyan, hindi lang pera. Oo, may pera tayo. Pero kung hindi nyo kayang patakbuhin yung business nyo, baliwala po. Marami rin akong pagkukulang noon. Kasi nga, ako, sa totoo lang, hindi naman kasi ako talagang mayaman. Nag-start lang ako kasi pinaghirapan ko. Tinayo ko siya kasi pinaghirapan ko. Kumbaga, pinag-ipunan natin. Kaya ako siya naitayo. Mga kanegosyo, magsilbing aral po ito pagdating sa business na you don't force it na basta lang gusto mo magnegosyo. If you feel like you're tired, if you feel like you need to step back or you need to rest para sa pagnenegosyo. At kung kailangan mo matuto, like ngayon, I'm sure ang dami mong natututunan sobra. Ngayon naging empleyado ka ng dati mong negosyo. Maganda yon kasi in time na kapag ready ka na, you're prepared, you can always go back sa pagnenegosyo. Totoo. Bakit importanteng magnegosyo ang bawat mamamayang Pilipino? Kasi yung iba, hindi naman lahat gusto mag-business or may kakayanan mag-business. Pero for me, mas okay na may business basta kaya mo siyang patakbuhin kasi sa hirap ng buhay ngayon, sobrang baba lang ng mga sahod ng mga tao ngayon. Kulang na kulang pa sa pang-pamilya talaga. So, kung kaya naman mag-ipon at makapag-business kahit maliit na business lang, i-push po natin. Minsan, ang pahinga mismo ang parte ng tagumpay. Rest is part of the grind. Sa susunod nating pagkikita, mga kanegosyo, panibagong business story at business tips na naman ang pag-uusapan natin. Kaya naman tara, negosyo tayo!